Okay, so let's go now to the Word of God. And now we entitled our devotion today, How God Made Us Righteous. Ano? So, yesterday ay ating pong tinalakay ang what righteousness is not. Pero ngayon naman po ay ano ang o paano tayo ginawang matuwid ng ating Panginoon at ano po ang benepisyo itong katwiran na to. Well, righteousness comes by the way of faith. Can you write it down? Righteousness comes by the way of faith. Pag sinabi nating way of faith, it is not gained by works. It is not gained by repentance, by crying or by weeping. Yung repentance na kasi kadalasan kasi sa ating pagkakaalam sa repentance po ay pagtalikod mo po dun sa ginagawa mong mali. Halimbawa, ikaw ay sugarol, tanggalin mo yan, repentance. Although, that is one side of repentance, pero kahit na nag-repent ka, na tinanggal mo na yung mga bisyo mo, tinanggal mo na yung mga dati mong ginagawa, pambubulyaw mo, lahat ng mga ugali mong hindi tama, kung hindi ka nagkaroon ng tamang pananampalataya sa Diyos at tamang paniniwala at pagtanggap sa ginawa ng Diyos, there's no such real repentance that leads you to righteousness. Kasi, ang repentance na naituro po sa atin for so long is pagtalikod mo dun sa ginagawa mong mga bisyo, pagmumura, pagsusugal, ayan po yung o kaya yung sa kalaswaan, yan po yung repentance na naituro o itinuturo ko before, no? Sa totoo lamang po, kahit na nagbago ka sa iyong pag-uugali, kung hindi nagbago ang iyong pananampalataya, hindi ibig sabihin na ikaw ay bumait na, matuwid ka na sa mata ng Diyos. Pwedeng sa mata ng tao, naging matuwid ka na. Kasi nga po, dati ka ba naman lasinggero, ngayon hindi ka na naglalasing. Dati kang sugarol, ngayon mabait ka na. No, hindi ka na nagsusugal. Dati kang laman ng kalaswaan, mga beer house, everything out there, ngayon hindi na. No? So, sa mata ng tao, papalakpang ka kasi talagang nagbago ka na. Pero hindi po yan yung biblical repentance. Biblical repentance is you have to change the way you think, you have to change your perspective, change metanoia, change your mind. Meaning, yung lalong-lalo na po sa pananampalataya. No, yung pong paniniwala mo tungkol sa Diyos at sa kanyang kaparaanan. Nagbago ka nga ng buhay pero hindi ka naman naging matuwid sa mata ng Diyos dahil nga po hindi mo tinanggap yung kaparaanan ng Panginoon. So yung righteousness comes by the way of faith here is the object of faith is the finished work of Jesus Christ. Meaning, it is Christ Himself that we need to believe and accept and receive so that we can have this righteousness that is pleasing in the sight of God, a righteousness that comes from God, and ito po yung kaparaanan ng Lord para tayo maging matuwid. No? Hindi ibig sabihin nagbago ka na, maging matuwid ka na sa mahinhin ka na, dati palamura ka, ngayon ay hindi ka na nagsasalita. Hindi na nagsasalita. Pero sa puso niya galit, inis pa rin. So, hindi po yun ang righteousness na ginawa ng Diyos sa atin. Again, righteousness that comes from God is not gained by works, not gained by repentance, or not by crying or by weeping. Hindi ibig sabihin na mahaba kang manalangin, righteous ka. Hindi po yun ang nagbigay sa iyo ng katwiran or hindi ka dun nagawa. Kasi marami pong nananalangin ng mahaba, di ba? Yung iba nga talaga 5 times a day nagpe-pray. Madaling araw pa lang nagpe-pray na. Hindi po yun ang kaparaanan ng Diyos para ikaw ay maging matuwid. It is not by your works. Neither has it come by the way of begging. Hindi po pwede yung, Lord, gawin mo akong matuwid, gawin mo akong matuwid, gawin mo akong matuwid. Hindi po yun, no? Again, righteousness comes by the way of faith, pananampalataya. At ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig
sa mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po napakahalaga yung pong pakikinig. So this new sense of righteousness, this new fact of righteousness, this new discovery of being the righteousness of God in Christ Jesus, give us a new sense of freedom in Christ. Ito pong faith na to, no? So, sabi nga po ni Pablo, kasi si Pablo po, kapag babasahin po natin yung sinabi nga niya doon sa Philippians, no, na kung meron siyang ipagmamalaki, marami siyang ipagmamalaki. Una, ipinanganak siyang Hudyo, no? At siya galing sa tribo ng Benjamin. At siya po'y lumaki na punong-puno ng kaalaman sa salita ng Diyos at pag-aaral sa salita ng Diyos, specifically sa Old Testament. He knows the Old Testament very well. Actually, siya po ay scholar pagdating po sa Scripture, si Pablo. At pagdating naman po sa alituntunin ng batas, sa ikawalong araw, siya po'y tinuli. He was circumcised on the 8 days. At pagdating sa pagsunod sa batas, sabi niya, I am blameless. Or in other words, I am perfect. Yan po ang kiniklaim ni Pablo. And yet, sabi niya ganon. Ngayon, hindi yun ang nagpaging matuwid sa akin. So, ang pagiging matuwid ay hindi po galing doon sa pagsunod o kaalaman ni Pablo sa Torah o sa Scripture o sa Pentateuch, no? O sa mga po na isulat po ni Moses, ng Psalms at ng Prophets. Ang sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 9, be found in Him, in Christ. I want myself to be found in Christ, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ Jesus, the righteousness that comes from God and is by faith. Ayan. So, ang righteousness ay hindi sa pagsunod ng alituntunin ng batas. Sabi nga ni Pablo, inari kong kalugihan ang lahat ng ito. Inari kong waste, ang lahat ng mga ito natutunan niya. Bakit? Sapagkat hindi po nakapagbigay ng katwiran yung kanyang mga ginawa or mga pag-aaral na kanya pong pinaglaanan ng panahon, oras, no? Sabi niya, inari kong kalugihan lahat para makita ko ang aking sarili at matanggap ang katwirang mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, righteousness that comes from God is through faith. So, how God made us righteous? It is by faith in Christ Jesus. Ito, in Romans chapter 10, verse 4. Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. So, ang batas po ay nag-end kay Jesus Christ para nang sa ganon, ang pananampalataya kay Kristo ang siyang maging daan para matanggap ng tao ang katwiran. Kasi po, before Christ, nandiyan ang mga iba't ibang uri ng alituntunin ng batas na sinusunod ng mga Hudyo, pero wala pong nagawang matuwid ang pagsunod sa batas. No one declares righteous by observing or by obeying the law. Yun po sinasabi dito ni Pablo. Wala talagang naideklara na matuwid sa harap ng Diyos. Bagkus ang sabi po ng Biblia, lahat nagkasala. So yung pong batas ay pinapahayag niya na wala siyang nagawang matuwid. Ipinapahayag ng batas na lahat kayo guilty, lahat kayo nagkasala, lahat kayo hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So, ano ibig sabihin yan? Kailangan nyo ng Savior. Kailangan nyo ng tagapagligtas. Pakisulat nga po ninyo dyan. Christ is the end of the law, that there may be righteousness for everyone who believes. Sino po yung paniniwalaan? Si Kristo. Again, ang objective po ng ating pong pananampalataya o paniniwalaan ay si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo.
Bakit natin siya pinapaniwalaan? Kasi po, doon sa cross, binayaran niya ang ating mga kasalanan at yung pong kanyang katwiran ay ibinigay sa atin. That's how God made us righteous. Romans chapter 3 verse 22 says, alam niyo, very familiar lang tayo doon sa Romans 3:23. Pero ang ganda pagkasabi dito sa 22, this righteousness from God comes through faith in Jesus Christ. And all who believes, there is no difference. Yung pong salitang there is no difference ay lahat ng mananampalataya kay Kristo, mapahudyo man o hentil, maitim o maputi, anumang lahi ka, anumang race ka galing sa buong mundo, sa amang bansa ka, there is only one way for a person to be made righteous. And that is through faith in Christ Jesus. Lahat ng relihiyon ay nagtuturo ng pagiging mabuti. Ang lahat ng relihiyon nagtuturo ng papaano po maging matuwid. At pagsunod sa kanila pong mga alituntunin sa kanila pong religion. Pero hindi po yan ang nagpaging matuwid sa mata ng Diyos. Ang aral ng Kristyanismo ay, your righteous act is like a dirty rags. Wala kang pwedeng gawing matuwid para tanggapin ng Diyos. Ang tanging paraan para ikaw ay matuwid at tanggapin ng Diyos yung katwiran na yan ay paniwalaan mo na si Kristo ang siyang katwiran mo. Christ must be your righteousness. At dahil siya ngayon ang righteousness mo, praise the Lord, glory to God, that righteousness comes from God and through faith. Righteousness that you have right now is from God, and through faith, now you have to establish on yourself on that righteousness at hindi mo na kinakailangang i-please si Lord sa pamamagitan ng mga gawa mo, kundi kusang loob, no? Kusa po na lumalabas yung katwiran ngayon na siyang nilikha ng Diyos sa iyo in the inside of you para makita po yung matuwid na gawa mo, no? You're not trying to be righteous by your righteous action. You have that righteous action because you have right standing, right nature. Yan po ang Kristyanismo. At kailangang maintindihan ito ng lahat ng mananampalataya at kayo pong lahat ng mga nakikinig ngayon, you need to establish on this. At ito po'y sinisiris natin upang nang sa ganon, we should have that strong, immovable faith of our righteousness. Kasi, ito if you want the devil's attack to have no effect on you, get deeper in your understanding that you are righteous in Christ. Inilagay ko po sa ating wall kanina, dyan po sa Pastor Walter's page, no? So, there's only one way. Kung gusto nyong walang epekto ang atake ng kaaway sa inyo, get deeper in your understanding that you are righteous in Christ. Your righteousness is not your action. Your righteousness is Jesus Christ. You're doing right because you are already made right. You're not doing right to be right. You are doing what is right now because you are made right. Actually, you are a new creation. No? You are a new creation. So, paano, no? Paano po tayo naging matuwid? Romans chapter 4, verse 25. This is a very important verse, no? He was handed over, speaking to Jesus Christ, He was handed over to die because of our sins, and He was raised to life to make us right with God. He was raised to life for our justification. He was raised to life. Siya po'y muling nag-resurrect para po sa ating katwiran. Para matanggap natin ang katwiran ng Diyos. Oh, I love this. Romans chapter 4, verse 25. So, ganito ngayon. How God made us righteous? When we believe in Jesus Christ as our Savior, God declares that we are righteous on the ground of the finished work of Jesus Christ on the cross. Okay, ang tanging basihan kung bakit tayo diniliklarang matuwid
ay dahil sa pananampalataya natin kay Kristo at kay si Kristo, ang ating Panginoon, ang kanyang kamatayan dun sa cross, ang pagbabayad niya ng ating mga kasalanan, at ang kanyang pagkamatay, pagkalibing, at nung siya'y nabuhay na maguli, siya'y tinanggap ng Diyos. Dahil tinanggap siya ng Diyos, ang kanyang katwiran ngayon ay perfect. At yung pong katwiran na yan ay bigay sa atin nung tayo po'y sumampalataya. We receive the righteousness of God, the righteousness of Jesus Christ. It is not the righteousness of man. When we believe on what Christ has done at the cross, His death, His burial, and His resurrection. When we believe on that, oh glory to God, sa Ilocano, inkawis ni Apo Diyos, imbado ni Apo Diyos, intud ni Apo Diyos, ti kinalintag ka. You are made righteous, my friend. Dalawa actually yan, yung phrase na yan. Ano? God declares you righteous and you are made new creation. Can you declare it, mga kapatid? No? God declares me righteous and I am now new creation. So dalawang bagay. You are declared righteous and you are made new creation. Yung pong new creation na yan, that is the new life that you have. The Zoe life of God. The life of God is now in you. Your very nature. Actually, yung pong new creation, we become partakers of the divine nature. Yung nature mo ngayon is no longer a sinful nature. It is a divine nature, a righteous nature, the very nature of God. That's who you are. At ito pong nature na to ay nangyari sa atin dahil sa pananampalataya. Kaya faith is very important. Faith is very important. At kailangan nating tuloy-tuloy na makinig para nang sa ganun po ay tuloy-tuloy na sariwa sa ating puso't isipan yung pong pananampalataya at katwiran na meron po tayo. Alam niyo ba na yung words po na doon po sa Romans 5:17, meron mo sinasabi sa Romans 5:17 na those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. So, yung pong receive doon, in Greek is lambano. Hindi po lambanog, Lambano, na ibig sabihin po ay continual receiving. Ibig sabihin ba, continual receiving, hindi siya perfect, hindi buo? Of course not. Nung binigay sa atin ng Diyos ng katwiran, ito po'y buo. Hindi siya installment. It is a perfect righteousness. No? Hindi natin mawawala yung katwiran na yan. It's there already. Kaya lang, ang ibig sabihin ng continuous receiving is we need to have a continuous consciousness of who we are. Kasi hindi nawawala yung katwiran natin, kaya lang nawawala yung consciousness natin sa ating katwiran. Kapag, yan po ang gusto ng Diablo kapag nawala yung consciousness mo sa katwiran mo kay Kristo, mag-aalala ka, magkakaroon ka ng depression, magkakaroon ka ng kalungkutan, lalayo ka sa Diyos. It seems like you are not accepted. And God is mad at you. Ganyan po ang gawa ng kaaway. Ang ipakita sa iyo na ang Diyos galit sa iyo, hindi ka matuwid, failure ka, wala kang isang salita, then you are rejected by the Lord. That is the work of the devil. Kaya kailangan natin ng lambano, continuous receiving. Nang ibig sabihin is, we need to have a continuous consciousness of our righteousness in Christ Jesus so that we can stand strong before the Lord. Continuously. Now, this is the realities of our righteousness. We do not grow in righteousness. We are made righteous, and that righteousness we have is a perfect righteousness because it is the very righteousness of the Father. It is the very righteousness of Jesus Christ. Yung katwiran mo, kapatid, na tinanggap mo, hindi na yan lalago. Perfect na yan. Intact na yan. We're not growing in righteousness in the Spirit.
But there is a growth in the knowledge and faith in our righteousness, but not in the state of our righteousness. O sana maintindihan niyo po yung sinasabi ko, no? Yung katwiran natin in the spirit, perfect yan. You no longer need to grow in it because you already have that perfect righteousness. Nothing more, nothing less. Kaya lang, ang kailangan lumago sa atin yung ating pagkaunawa. Lumago ang pagkaunawa mo at magkaroon ka ng matatag na pananampalataya dito sa katwiran na meron ka. So growth is in the knowledge. Kaya kailangan po nating tuloy-tuloy na maunawaan, mapakinggan. And we need to be reminded always kasi nga ang tao nakakalimot. Nagkaroon lang ng problema, nakakalimot na. O tingnan niyo mga Israelita. Grabing himalang ginawa ng Diyos sa kanila nung sila nasa Egypt. Grabe yung pagliligtas sa kanila ng Diyos. Alam nila, nagdilim doon sa Egypt, pero sa kanilang lugar sa Egypto, kung saan man sila, ay hindi sa Goshen, hindi nagdilim. Namatayan lahat ng panganay doon po sa Egypt, sila sa Goshen, walang namatay kahit isa. Nakita nila yung himala ng Diyos. Dumaan sila sa dagat na pula, that is a miracle. Nakatikim sila ng mga pagkain, hindi pa nila natitikman, no? May bumabang mana, may pugong dumarating. Nakita nila yung himala ng Diyos. Kaya lang, pag dumarating po yung problema, nagutom sila, nauhaw sila, eto na naman, nakakalimutan na naman nila, yung pong Diyos na tumawag sa kanila ay Diyos ng himala. Ang Diyos na tumawag sa kanila ay Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na tumawag sa kanila ay kayang i-provide ang kanilang mga pangangailangan. Kaya lang, pag nangangailangan ng tao, nakakalimutan nila na gano'n ang Diyos. Gano'n din tayo. Dumarating ang problema sa atin, sa buhay po natin, nakakalimutan natin ang Diyos na tumawag sa atin at nagbigay ng kanyang buhay sa atin, nakakalimutan natin na He can provide everything we need. At nakakalimutan din natin na minsan, tayo ay ginawa na ng Diyos na matuwid. Kaya minsan nakokondem tayo, hindi tayo nakakalapit sa Diyos kapag tayo po'y nagkamali, lalong-lalo na kapag tayo po'y nakarinig ng salita mula sa tao at dinisqualify tayo. So, we feel condemned. Kaya kailangan natin ng lambano, continuous receiving, need to be reminded always so that our consciousness become alive, that we are made righteous and forever righteous. And once your mind is aligned with the wonderful truth in the Spirit that you are righteous, glory to God, you are living in victory. You can live in victory. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong anak sa atin, ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya lang, pag meron na tayong pangangailangan, nakakalimot tayo. Diba? Anong kailangan mo lang? O yung 10,000 na pambayad sa kuryente, yung ganito, ganyan. Yung pambayad sa tuition ng mga anak ko, everything. Kapatid, look up to Jesus. Look up to your Father. Ibinigay nga yan kanyang bugtong na anak. Ang pinakamahalaga sa lahat sa kalangitan. He is the darling of heaven, more than gold, more than diamante, more than everything else. Kung ibinigay niya ang kanyang anak at ibinigay niya ang kanyang buhay, ang Panginoong Hesus binigay niya ang kanyang buhay. Ano ngayon ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Oh, glory to God. If God gave you His life, ano ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa iyo ngayon sa kanyang pangangailangan? Kaya we need to be reminded. Ganyan tayo. Ang tao madaling makalimot. Ang tao madaling makalimot. Kasi kapag nabuhay ka talaga sa consciousness sa laman, nakakalimutan mo ang Diyos. At yan po ang problema, mga kapatid. So, we need to have confidence in our own standing before the Father. Because without it, it will never have faith that will bring blessing to ourselves and others. Faith is destroyed by sin consciousness. See? Pagka ikaw ay naging conscious sa kasalanan, your faith is destroyed. Faith is destroyed by sin consciousness, but faith is built up and made invincible by righteousness conscious. No? If you are righteousness conscious, your faith is being built up, strengthened. You have the boldness to come to God. Kaya, have the consciousness every day of your life
I am righteous. Because if you're conscious of your sin, if you're conscious of your mistakes, of your shortcomings, of your wrongdoings, kapag dyan ka naging conscious, it will destroy your faith and even the devil can have foothold on you, my friend. Kaya, again, you have to stand, gird your waist with truth, having put on the breastplate of salvation. Yan po ang pakikipaglaban natin. Ang pakikipaglaban natin sa kaaway is to stand, according to Ephesians chapter 6, verse 14. Stand and put on the breastplate of righteousness. You know, righteousness is armor in the presence of the most terrific attack of the enemy. Yan po yung breastplate natin. Kaya tinawag na breastplate of righteousness kasi nga po, ang tinatakpan po ng breastplate ay yung puso. Ang inaatake ng diablo ay yung pong puso mo, yung pong purity of your heart, yung pong pagiging malinis mo. Yan ang inaatake ng diablo. Kaya you have to put on the breastplate of righteousness. Ano po ngayon yung breastplate of righteousness? The righteousness that comes from God. And that is the righteousness of Jesus Christ. You know? So, again, paano natin? How do we put on this righteousness? Paano natin ngayon gagamitin na pang-atake sa kaaway yung righteousness? Hindi lamang tayo po ay naglagay ng breastplate. So by confession, we have to confess. We confess that Jesus Christ is our righteousness and we live by our confession. We are fearlessly face the forces of darkness with the consciousness that no arrow of the devil can pierce the breastplate of righteousness. Hindi pwedeng tumagos ang arrow ng kaaway dito po sa dibdib natin. No? Kaya again, the breastplate of righteousness is for the protection of the heart. You have to protect your heart. You have to put on the breastplate of righteousness. So to protect your heart from the accusations, you need to know what righteousness of God is and is not. Dapat maging bihasa tayo dito. Ano ba yung katwiran na galing sa Diyos at yung katwiran hindi galing sa Diyos? It is not based on what you have done right or wrong, but being right with God is a gift. Pakisulat nga po ninyo dyan, being right with God is a gift. Or in other words, righteousness that comes from God is a gift. Hindi ito pinagpapaguran, hindi pinagpapagalan, hindi po pinag-e-effortan. Ito po'y tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya at ang katwirang galing sa Diyos ay regalo ng Diyos sa iyo. Kaya, again, congratulations sa lahat ng nakatanggap ng regalong mula sa Diyos. Righteousness is a gift. Come on, write it down. The righteousness that I have is a gift from God. And the righteousness that I have is the same and matched to the righteousness of God. Perfect righteousness. Hallelujah. Glory to God. So ganyan po tayo ginawa ng Diyos na matuwid. So how God made us righteous? It is by faith in Christ Jesus. It is a gift, not by effort, not by your works. It is a gift from the Lord. Kaya kapatid, you have to give thanks to God every day of your life for that righteousness that you have right now, and be lambano. Continuous receiving means you need to have a continuous consciousness of who you are so that the devil cannot attack you in your heart. You have to put on the breastplate of righteousness. The breastplate of righteousness. Hallelujah. Father, thank you so much for your word today. And thank you, Lord, sa pamamagitan po ng iyong salita ay ipinapahayag kung paano mo kami ginawang matuwid. Maraming salamat, Ama. Ikaw ay aming papupurihan. Ikaw ay aming pasasalamatan. At patuloy namin ipapahayag, O Diyos, ang katotohanan ito upang kami ay makatayo na may katapangan sa iyong harapan at harapin ang kaaway. Hindi kailanman magtatanggumpay ang arrows ng kaaway against us. We are wearing, we are standing and putting on the breastplate of righteousness on us, O God. Thank you, Lord. We are victorious forever because of Christ. We are blessed forever because of Jesus Christ. We are highly favored because of Jesus Christ. We are
we have that divine connection because of your love for us, O God. Thank you. It is your love for us that made us more than conqueror in Jesus' name. Amen and amen.